Bayan ngayong inaasahang tutumbukin ng bagyong Wilma ang bahagi ng Visayas. Alamin natin ang paghahandang ginagawa sa lugar mula kay Director Joel Irisain ng Office of Civil Defense Central Visayas na nasa linya ng telepono. Magandang gabi po, Director Irisain. Si Audrey Goriseta po ito ng Ulat Bayan. Magandang gabi po, sir, at magandang gabi po sa lahat po ng tagapakinig at nanonood po sa inyo po. Okay, sir, ano po yung paghahanda na ginawa ng inyong hensya sa inaasahan nga pong pagtama nitong bagyong Wilma? Medyo malaki-laki po ang yung tsansa. Ay, hindi ba? What I mean is, medyo malaki-laki yung area na pwedeng pag-ulanan po, pagbagsakan ng ulan ni Wilma. No? Kaya paghahanda po natin from north to yung simula po, yung north na tinamaan ng earthquake, hanggang sa south na tinamaan po, dinaanan po ng uwan. Verbena pala, sorry, Verbena. Kaya po, kausap din po natin si taga to. Kaya po naman, kausap po natin si Governor kanina at pinaghahanda na rin po ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office para po dito po sa pagdaan po ni ni Bagyong Wilma, no. Ang nakikita po natin, hindi po siya mahangin, pero yung ang kinakatakutan po natin dito, yung ulan na dala po ni Bagyong Wilma. Alright, Director, kamusta naman po yung inyo pong koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para sa inyong paghahanda? Yes, sir. Thank you very much po. Kahapon, kausap po natin mga mayors din ng Bohol at saka sa separate activity, kausapin natin mga local DRMOs ng Bohol. Hindi naman sila masyadong tatamaan, pero pagdating po natin dito sa Cebu, kausap po natin si Mayor. At kanina rin po, kakatapos kasi ng aming Regional Development Council, nabanggit na rin natin sa mga ating mga agencies na tayo po baka ulanin. At bukas pupuntahan natin na ilang mga LGUs na mga tinamaan ng Bagyong Tino. Kasi siyempre, alam naman natin na kung ano yung nangyari po sa kanila last November, that makes them vulnerable already for anything that may happen, especially mga flash flood na nanggagaling po sa kabundukan po ng kalagitnaan ng Cebu. Opo. Kaya ang sinasabi nga po natin, hindi na po tayo nag-rely lang pagdating po sa pagdating po sa storm surge, no. Pero siyempre, inano rin po natin pati yung mga ating mga kababayan na nasa tabi o malapit-lapit din po sa Kailugan. Okay, sigurado nga po, sir, na may mga kababayan po tayo dyan na medyo kabado na dahil po sa naranasan noong Nobyembre na Bagyong Tino. Pero ito po, meron po bang may naka-standby na mga evacuation centers para po sa mga residenteng kailangang ilikas? Ayan nga po ang ating pong inaasikaso sana ngayon. Kaso nga lang, medyo nag-uulan na po dito. Kapartner po natin dyan ang DSUD. Yun nga po ang ginagawa po dito sa Mandaue. Nag-aayos po ng area kung saan po magkakaroon po ng panibagong mga evacuation centers or temporary relocation sites doon po sa mga tinamaan din po ng Bagyong Tino. Meron naman na po tayong mga dito sa mga flood-prone areas. Meron na po identified na pwede pong puntahan sakali nga pong ito na nga pong ma-implement natin ang tinatawag natin preemptive evacuation. Ano rin po tayo, very closely coordinating din po tayo with the DILG kasi para po sa kanilang mga direktiba para po sa mga LGUs for preemptive evacuations. Alright, Director, ano po mga probinsya o lugar sa Central Visayas yung itinuturing na high risk sa Bagyong Wilma? Opo. Dalawa na lang naman po ang ating probinsya po sa Central Visayas, Cebu at saka Bohol. Yung buong island po ng Cebu, meron po tayo may mga hotspots po tayo doon. Katulad po ng nung northern Cebu, which is baka daanan nga po ng mga parang pulo-pulo sa mga ulan. Katulad po ng Bogo City, San Remigio, meron tayo kasi monitor po dyan na nagbahang ilog dahil po sa dulot ng earthquake na sa may daming. Dito naman po sa Central Cebu,
Siyempre po, nandiyan po yung Danao, Compostela at saka Liloan because nandiyan din po yung Kotkot River. At napapaligiran din po na ang Butuanon River, parts of Cebu City at saka Mandaue City. At dito naman po sa Mananga River, ano po natin, minomonitor po natin yun dyan sa may bandang Talisay. Sa baba po, nagkaroon po tayo ng pagbaha na sa medyo baba ng sentro ng Cebu. May ano po tayo dyan, meron po tayo na italang mga pagbaha ng konti sa may bandang Carcar City. Yan po, minomonitor din po natin yan. Tinitignan din po natin. Tapos marami rin po kasing mga daanan dyan na talagang very prone to landslides or mga rockfall pagkadating po na pag lumalakas po ang ulan. Alam naman po natin na hindi po naman kasi katigasan talaga ang lupa po ng buong island of Cebu. Kaya very, very susceptible to landslides. Lalo-lalo pagka may medyo tuloy-tuloy po ang pag-ulan. And ang fino-forecast po ng ulan is up to 100 millimeters na rainfall. Medyo may kabigatan pa rin po yan para po sa mga kabundukan po ng Cebu province. Alright, Director, meron po bang ipinatutupad ng kanselasyon ng klase o mga biyahe o anumang advisory para sa publiko? Okay, mukhang naputol po ang ating linya ng komunikasyon kay Director Joel Eristain. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Director Joel Eristain ng Office of Civil Defense Central Visayas.